Pinaiimbestigahan ng mga magsasaka sa Bataan ang issue ng land grabbing sa kanilang lugar. Kahit daw kasi legal na pagmamayari na nila ang lupa, ipinagdadamot pa rin ito sa kanila. Yan ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. At nananawagan kami sa Senado regarding po sa problema ng mga taong ito na magkaroon na po ng Senate investigation para ipaglaban ng mga taong ito ang kanilang karapatan. Umaasa ho kami sa Kongreso at sa Senado ng mabilisang aksyon para doon po mismo sa proper forum mag-usap-usap tayo para ipanindigan namin ang karapatan ng mga taong ito. Ito ang panawagan ng mga magsasaka ng Barangay Balsik sa Hermosa, Bataan. Dahil ang 29 hectares na lupain na kanilang sinasaka simula pa sa panahon ng kanilang mga magulang ay kinakamkam umano ng Chinese developers. Nagsimula daw silang mag-ayos ng mga papeles para sa mga lupain taong 1999 pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito napupunta sa kanila. Ang pagkakalam po namin, nailipat na po ito sa 5 title. Nagtatanong po kami doon, naguugas kamay po yung DAR. Sinasabi po nila wala naman daw silang DAR clearance na ibinigay. Pero obvious naman po kasi minsan po nakikita namin dyan magsusukat daw sila kasama nila yung Chinese eh. Ang mga property na ito ay nasa ilalim na ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP at may order of finality na mula sa Department of Agrarian Reform Head Office. Ibig sabihin wala nang makagagalaw sa mga lupaing ito dahil pagmamayari na ng farmers. Dahil sa order of finality, ipinag-utos na rin ni DAR Secretary Conrad Estrella sa Provincial DAR Office na ipamahagi na ang mga lupa sa mga magsasaka. Pero tumagal na ng tumagal, hindi pa rin daw ito ibinibigay sa kanila. Marahil ay dahil naibenta na raw ang mga ito sa mga dayuhan at pinagkakaisahan sila ng Provincial DAR pati na ng opisina ng Registry of Deeds. Kaya kahit magpabalik-balik sila sa mga tanggapan ng gobyerno sa probinsya, bit-bit ang kanilang mga dokumento, walang nangyayari. Nagreklamo po kami, madalas po kami pupunta doon pero hindi po kami pinakikinggan. Ganon din ang kaso sa Barangay Mambog na may sukat na 15 hectares. Sa tagal ng panahon na hinintay ng mga farmers at kanilang mga pamilya na mapasa kanila na ang mga lupa, nagpatayo na ng mga kabahayan dito. Kapitan Danilo Basi, patay na po ngayon. Kinarp nila. Sila trabaho ng DAR, tsaka yung kapitan namin. Ngayon binenta kay Apinrungan, Vice Governor namin kasalukuyan noon. Ngayon pagdating po sa Vice Governor namin, nawakan niya ng ilang taon, binenta kay Mr. Cham, yung Chinese national. Umabot na sa Central Office ang problema sa lupaing ito hanggang sa nakakuha na rin sila ng Order of Finality na dapat i-award na sa mga magsasaka. Pero hindi pa rin umano ipinatupad ng local DAR Office. Kadalasan po nagtagal po ako sa BALA, Bureau of Agrarian and Legal Assistance. Kung mga 10 follow-up lang po, meron ako doon. Magkano po yung pamasama na, mag-aarkila ako ng sakyan, papunta ron, pupunta kami lahat doon. Panay lang pong ganun, pabalik-balik. Ayon pa sa mga magsasaka, lagi naman daw sinasabi ni Secretary Estrella sa kanyang mga talumpati na mahal niya ang mga magsasaka. Kung talagang minamahal ni Secretary Conrad ang mga farmers, bakit hindi po niya babain ang mga farmers dito sa Bataan para maramdaman naman po niya kung paano pinagsamantalahan yung mga farmers dito na under ng CARP. Kaya hiling ngayon ng Bataan farmers na makapanayam nila mismo si Secretary Conrad Estrella nang malaman niya na ang kanyang ipinag-uutos na ipamahagi na sa mga magsasaka ang mga lupain dito ay hindi sinusunod ng local DAR office. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.